A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 68 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 6, 2026, and for today's character is all about again Joseph, the son of Jacob and Rachel. O si Jacob nga ay tinawag na ditong Israel. Now, for the concept by Pastor Russell, Joseph and betrayal, the faithfulness when wounded by others. And let's read. Joseph was hurt by the people who should have loved him most, his own brother. They were jealous of him, angry at his dream, and chose to sell him as a slave. Joseph did nothing to deserve this pain. He was lied about, thrown away, and forgotten. Yet, God did not turn away from Joseph. Even in betrayal, God was working quietly, and what others meant for harm, God was shaping into something good. Joseph Joseph's story shows us that God's plan is stronger than human sin, and His faithfulness doesn't not stop when people fail us. Now, para naman sa ating scripture reading, ito ang mababasa natin sa Genesis 37 verse 12 to 28. And before all, bago natin basahin ito yung short story on the life of Joseph. So, si Joseph nga again ay may gift from God. He can interpret the dream and he can sow destiny through dreams. And then noong siya nga ay yung nanaginip tungkol sa mga kapatid niya na lumuhod sa kanya, pati yung araw, buwan at 11 stars ay lumuhod rin sa kanya. Dito makikita natin yung confirmation ng Lord sa kanyang destiny, yung destiny talagang para sa kanya. Kinuwento niya ito sa mga kapatid ay ayun nga, mas lalong nagalit yung mga kapatid niya kasi parang nanliliit sila lalo na sa kwento nito na luluhod sila sa kanya. At isang araw, itong ama nila, inutusan si Joseph na puntahan yung mga kapatid doon nga sa pastulan kasi itong work nila, yung kapatid niya ay nagpapastol. Inutusan siya na kumustahin o alamin kung may kailangan ba sila. At itong lugar na to ay napakalayo mula nga doon sa mismong tahanan nila. And it says sa verse 18, when Joseph's brothers saw him coming, nung papalapit na si Joseph, they recognized him in the distance kahit malayo pa. As he approached, they made plan to kill him. So nagplano sila na patayin nga itong si Joseph, itong mga kapatid niyang to. Here comes the dreamer, they said. Come on, let's kill him and throw him into one of these cisterns. So we can tell our father a wild animal has eaten him. Then we will see what becomes of his dream. So meron silang galit dito. Biruin mo mga kapatid niya to, pero grabe yung galit nila to the point na gusto nila lang patayin itong si Joseph. Pero etong si Ruben, eto po yung panganay, sabi niya huwag daw patayin yon. Kasi in fact etong si Ruben, despite na hindi siya yung favorite ng kanyang ama, ay mahal niya rin nito si Joseph. Sabi niya nga na huwag yun papatayin at may plano pa nga siyang ililigtas na lang ito. Kaya nga sinabi niya na ilagay na lang siya doon sa cistern nga po, cisterns, yung parang lagayan ninyo na tubig. At kasya doon yung tao. And parang ang plano niya, ililigtas niya doon, secretly na ililigtas niya doon si Joseph. And ito namang si Judah, sinabi niya na ibenta na lang itong si Joseph para mapakinabangan kaysa patayin pa sa sarili nilang mga kamay. At ayun nga yung ginawa nila, binenta nila ito bilang alipin papunta doon sa Ehipto. At ayun yung dahilan bakit nasa Egypt si Joseph. At ah, throughout this devotion, malalaman din natin kung bakit nasa Israel ay yung mga Israel ay nasa Ehipto. Now, para naman sa ating mga katuruan, number 1, betrayal hurts most when it comes from those closest to you. Ito yung para kang sinaksak sa puso. The more people get close to you, the more hurt it could be when they betrayed you. Lalo na yung sa moment ni Joseph, mga kapatid niya pa ito. Like Joseph, lahat yon kapatid niya. Lahat yon minamahal niya. And masaklap pa, lahat din yon ay nagplano ng hindi maganda sa kanya. Except nga doon kay Ruben na mahal din siya na gusto siyang iligtas. Pangalawa, betrayal reveals the heart of the betrayers.
Dito natin makikita kung ano ba yung nasa puso talaga ng isang tao, yung taong minamahal natin, especially those close person to us. Para kay Joseph, mahal niya yung mga kapatid niya, yung mga galit nila, yung mga away kapatid lang yun para sa kanya. And then biglang nais pala siyang patayin. Grabing sakit naman no na to the point na aalisin na yung buhay mo sa'yo. Minsan, betrayal, mabuti na rin ito para makita natin kung sino ba talaga yung tao sa ating mga buhay. Yung ano ba yung nasa puso nila, yung mga taong pinagkakatiwalaan natin. And pangatlo, betrayal can be God's means of redirection. Betrayal siguro sa mata natin mga tao ay parusa. But in God's eye, it was a best redirection plan for you. Okay lang malungkot ka, okay lang masaktan ka, feel the pain, but do not live in that. Huwag kang mabuhay, huwag kang maging stagnant na lang sa sakit na nararamdaman mo because of betrayal. Kasi even on misfortune, God always move on purpose. Kaya huwag natin paghinayangan yung mga pangyayari sa ating buhay, yung mga sakit. At dapat nga ay ipagpasalamat pa natin because it's God's mean of redirection. Naihayag din yung puso ng taong nagbetray sa atin kasi 'di ba pag binetray tayo, doon natin malalaman ano ba yung intention ng iba sa atin. And sa'yo naligtas ka pa marahil. Niligtas ka ng Diyos dahil ni-remove sa'yo yung taong akala mo ay nagmamahal din sa'yo, may same trust with you. Yung mga sasarang pinto, lahat yun ay kaparaanan ng Diyos para sa pagre-redirect sa'yo, para sa napakaganda niyang plano para sa'yo. And remember, God is leading you to someone or something better. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, even when you feel betrayed or you are betrayed already, always look to the life of Joseph. Reflect on that na paano siya, yung paghihirap niya, yung pagtalikod sa kanya ng mga kapatid niya, paanong ginapit yun ng Diyos para i-lift up siya, para ilagay siya sa posisyon na kung saan napakalaki na kaysa doon sa ine-expect niya or ine-expect nating mga tao. At pangatlo, application na pala tayo. Para naman paano natin ito maisa sa buhay. Number one, eliminate bitterness and anger through forgiveness. Alisin natin yung mga galit, yung mga puot sa puso natin by forgiving others. Mahirap sa umpisa, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao o yung may ugali kang makimkimin. But God want you to change that dahil baka maging idols yan sa puso mo. And yung puot at galit again mo sa kapwa mo, solusyonan mo yun ng pagpapatawad or amnesty. Ito nga yung forgiving without keeping wrongs or records of wrong. At makikita natin yun kay Joseph. Nung muli niyang nakita yung mga kapatid niya, yung love remains. Yung pagmamahal niya, despite na binetray siya, yung pagmamahal niya sa kapatid niya, nanatili. Pinatawad niya dahil naiintindihan niya rin na kasama yon yung betrayal na ginawa sa kanya, kasama yon sa plano ng Diyos na kailangang maganap para sa posisyong meron siya ngayon. And pangalawa, establish the truth that God's hand is at work. Every struggle, every challenges, every betrayal, lahat ng mapapait na pangyayari sa ating mga buhay, kailangan yon. You should have a firm belief on the truth na yung Diyos kumikilos sa lahat ng iyon and yung Diyos nandoon sa pagsasara ng mga pinto dahil ang Diyos hindi tumitigil. His hand is always at work because God is doing something great, something beautiful, something meaningful that eventually glorify His name. Ayun yung purpose ng ating mga buhay, to glorify the name of our God, our Creator. And kahit sa kasamaan ng mga tao sa paligid natin, God uses them para i-direct ka doon sa plano niya sa'yo. At pangatlo, expect to see the beauty of God's redirection. Kasi sa likha ng Diyos walang pangit. Even on that event in your life, He wrote story beautifully at the right time will happen. Kaya nga sa mga betrayal, it was not parusa. Hindi ito parusa sa atin. It was His protection. Kahit gaano man naging kaganda o sa paningin mo, kasaya yun sa paningin mo, remember that God can see what you cannot see.
may tiyak na kapahamakan doon, and God turn your ways para iligtas ka, and that you should see it. Ayun yung dapat natin paniwalaan, ayun yung dapat nating ma-foresee, makita natin. Expect to see that beauty of God's redirection. Lahat ng um, mga betrayal sa atin, may beauty doon. May yung pagtataksil sa atin, may beauty doon. Yung pagtalikod sa atin, may beauty doon na plano ang Diyos. Yung gumagalaw ang Diyos, kumikilos ang Diyos sa bawat papapait na karanasan natin. And when we feel betrayed, like Joseph's story, think that we are just in the waiting area. Yun nga po yung balon na pinaglagyan sa kanya. Ayun yung masasabi nating waiting area. And soon the free ride, ito yung pagdadala sa you where God's want you to bloom, or your destiny. Your destined you to accomplish the plan for you. At ayun lamang po, para naman sa ating reflection, pagninilay-nilayan para sa ngayong araw ay, why should we establish that God's hand is at work in every situation of our lives? At bago tayo magtapos, let's have a short prayer. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion. Panginoon, na muli pinarinig niyo sa amin ang inyong mga salita. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagdurusa, Panginoon, sa kabila ng mga taong tumalikod sa amin, Panginoon, pinaalala niyo, Panginoon, na yung even on that situation, Lord God, ng mga paghihirap, Panginoon, ay nandun kayo, nakasama niyo kami, Panginoon, at ginagamit niyo yun, Panginoon, na para iangat kami, Panginoon, at iangat namin ang inyong pangalan, Panginoon. Panginoon, thank you dahil di niyo kami pinabayaan sa bawat oras, Panginoon, at alam namin itong bawat sakit na nararanasan namin ngayon, Panginoon, ay palaging nasa inyo, Panginoon, nasa inyong mga kamay na inyong inaayos, Panginoon, dahil kayo, Panginoon, ay lumilikha, Panginoon. Kayo ang lumikha ng bawat bagay, Panginoon, at even on our story, Lord God, you make it more beautiful, Lord God. Walang bagay, walang tao, walang pangyayari, Panginoon, na isinulat nyo, nilikha nyo ang pangit, Panginoon. Kaya, Panginoon, help us to trust you more and more deeply, Lord God, na yung ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. And I eventually, Lord God, ay magiging maganda para iluwalhati namin ang inyong pangalan, Panginoon. Ngayon lamang po, Panginoon, magliwanag ka sa aming mga daraanan, Panginoon, and dakilain nawa kayo ng bawat tao sa aming ginagawa. Ngayon lamang po, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow for our devotion, and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow. Have a nice day ahead, and God